allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Di ba? Dapat ganun. So there are already inconsistencies po. Hindi kay Saldico naglingkod. Although they are, inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin. Tinitingnan natin lahat ng anggulo nung 18 Marines at bakit po lumabas na gano'n at may mga personalidad na binanggit. Pero let me caution you na hindi ibig sabihin yung mga binanggit na tao, hindi rin namin ipapatawag. Kung mapatunayan namin na yung direksyon ay papunta sa kanila na kailangan silang tawagin para magpaliwanag, kayo tatawagin po namin. Director, mga ilan kayang ex-Marines ang na-expect natin na dadalo bukas sa Well, depende po kasi lumalabas ngayon ang handler talaga ng allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard, hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi, apat hindi. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. In-expect po namin na umattend sila. At kasi, inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan ni Saldico? hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Although they are, inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit ng retired general na to. At meron po kasing mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko ng isang anggulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran, or baka mamaya meron din sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Sir, ano yung magiging walang sisipot sa kanilang bukas? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power, or probably we will determine pagpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Balicod. Kasama po sa subpoena si Atty. Balicod? Kasama po. Kasi siya po yung nagsalita. Pero ilan po sa kanila lahat binigyan niya? Lahat? Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kaming mga inisyuhan ng subpoena for Friday. 26. Kasama po. Wala pa po, no official. So malalaman po natin bukas. Opo. Wala pa talagang nagpaparamdam, sir, na parang Meron na nga si Atty. Pascual, tsaka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign, yung 8. Kaya po alam na namin na yung 8 yung 8 ano pwede malaman? Please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually lalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide doon sa tao rin eh. Pero ilan po important, sir, yung
25 po. Plus another one on Friday. Another one. Sir, possible na ipa-contempt, gigilin yung NBI sa ombudsman, tama ba? Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those person who did not submit to the subpoena. Kung hindi sinesecure si Zaldico, sino po yung sinesecure ng iba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin. Pero kumpirmado po yung isa, may 8 naka-assign sa kanya. Sir, so clarify, confirm na pupunta yung naka-assign na yun, yung personality na yun. Na-interview na po namin yung Biyernes. Nag-voluntary, upon receiving the subpoena nung Thursday, nag-voluntary na po na pumunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena at hindi ka naman natatakot, wala kang tinatago sa batas, mas maigi po na pumunta ka ng pusa. Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit themselves to a polygraph test, meron po kami naka-ready din dyan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag mo nang paghusgahan na magkaroon na kaagad ng sites because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kaming hindi namin mabanggit pa sa inyo, because we are very careful na kailangan proteksyonan din namin po yung mga involved na tao po. Director, kailangan po ba yung 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede silang i-represent ni Atty. Balita? Ano po, mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinumpina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So, dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi, binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy. Parang may mga hearsay na lumalabas. Ano po? So, para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, anong ginawa mo? Ako nagbuhat nito. Ako yung nag-drive nito na ganito. So, Kung nabanggit niyo po sir na nag-confirm na napupunta po bukas, kasama po yung sa 100 wala pong nagko-confirm pa sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po mamiskot na naman na rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Pero wala shot ba yan sir? Basta ano po, para tayo nitong nagpipinoyhenyo ha. Yung reason na lang po na Yung reason po niya, because with subpoena yung person po, inumpina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan niya. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang po? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck pa rin po namin. Mahaba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po nung ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila, na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligod sa ombudsman yung kaso, i-deputize po sa amin, that is within the process of law. So, dapat po silang humarap dito. Dapat po nilang harapin. Sir, other matters, yung sa fraternity, sir, may nag-surrender feelers po ba sa inyo? Meron po, pero tinitingnan pa po namin kung talagang pupunta po. So, siguro we're working on it. Ino-open po namin, pwede naman po. Pero of course, syempre ang may primary jurisdiction na dito is the PNP. Nandoon na po yan pati sa ating pong DILG. So we'll coordinate with them. Kung mag-surrender po sa amin, we'll definitely coordinate with them. And within our mandate din naman po yan. Sir, ilan nakipag-coordinate sa inyo kung nag-surrender feelers po? Parang 17 yan, di ba? Tapos may 4 na nagano. Parang 11. 7 na yung nadagdag na 7 o sakto parang 11 yung tumatawag sa amin the other day. Doon sa isang tao namin. So sabi ko doon sa tinawagan na tao, di-explore nyo. They will surrender, di maganda. Tapos coordinate tayo sa PNP and DILG. Sir, si Ann Curtis ba may paramdam? Ano pong paramdam ibig sabihin? Ma'am, dahan-dahan po tayo sa ganyan kasi
Kasi dyan ano. I know what you mean. Alam niyo, gusto ko lang yung patang. Masyado na yun. Hindi, meron pong lawyers na coordinating with my office. Ano po. So, meron po. Ako po natutuwa nga dahil kung mapapansin nyo ngayon, a lot of personalities and groups and individuals is trying to come to the Bureau, to the NBI, para doon po makipag-coordinate. And it just show yung pong professionalism and integrity po ng aking mga kasama sa NBI. So, May salamat balak po ba si Ann Cortez na personal na po? meron na nga pong coordination, ma'am, na kwan. So, we're trying to, ayan nyo, ma'am, malalaman nyo po pag pumunta rito, ano po. Serious na po yung update naman po sa paghahanap ko kay Ate. Nandun po may report ngayon, just now, pinadala sa table ko yung report. Hindi ko pa po nababasa, to be very honest. Pero tuloy-tuloy naman po. May mga leads po tayong sinusundan para mahanap po siya. Pero yung detailed report, may pinadala po sa akin ngayon yung akin pong nasa intelligence group natin. Thank you, sir.